Praise the Lord, Baris say, praise the Lord. Puri pong mahal po yung minamahal, samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo pong lahat yung manalangin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Apo dakilan mo pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon sa mga sandali ito. Kami po itong sa taong biyas, kalangitan, nagpupuri, nagpapasalamat o Diyos. Sa po ng panalangin, minamahal at ginagalang Pastor Estrada Almeda, Ganyan tayong prophet of loving God, mahal po ipatawarin mo po kami, Diyos. Ikaw po maglangis sa iba ng salita, ikaw magbukas ng pangunawa ng bawat isa, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maging ang paglingkod, tulungan mo, mahal na Panginoon, turuan mo, pangarap ko mga salita mo po ng pag-ibig at kapangyarihan. Sa ilo po ko nagtiwala at umaasa sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, aming sinasaway. Lahat di mo ay mahadlangan ng mga gawa ng kaaway, lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, minamahal. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. The highest praise, worship, glory, and honor belongs only to loving God. To our dear Lord Jesus Christ, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang ang pinakamataas na papuri, mga minamahal. Pabigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. And I give double honor to our dearly beloved noble pastor, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of loving God, siya pong ginamit ating mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. We are so much, very much grateful, mga minamahal, dahil binigyan po tayo ng man of God, totoong man of God ng ating mahal na Panginoon, propeta ng Diyos, at tayo po inaabot ng panalangin ng tao ng Diyos. Ating minamahal at ginagalang Pastor Estrada Almeda, kinahabagan tayo ng mahal na Panginoon. Kaya at ganun na lamang po ating pagbibigay ng dobleng paggalang sa mga totoong lingkod ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. And also we always cherish the blessed teachings po ng ating dearly beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeda, ating beloved na Madir. We give double honor. And also give double honor to the beloved Almeda family, beloved Almeda children, all the beloved children-in-law, and all the grandchildren, great-grandchildren. Praise the Lord. We give double honor. At magandang hapon po sa lahat nating mga beloved ordinary preachers, beloved preachers, beloved co-workers, mga minamahal, beloved choir, beloved musicians, sa inyo pong lahat, minamahal kong mga kapatiran, at sa lahat po ng mga webcast viewer, binabati po natin ng magandang hapon sa pangalan ng at sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Puri mo ating dakilang Diyos, minamahal, at sa hapon na ito, minamahal, tayo po dadako sa salita ng ating mahal na Panginoon, at po talakayin yung the mind of Christ, o ang kaisipan ni Kristo, ang kaisipan ng ating mahal na Panginoong Kristo. So dito po mga minamahal ay makikita po natin, malalaman po natin minamahal na hindi pala kaisipan natin yung dapat mamutawi o mangibabaw o mga minamahal, kundi yung kaisipan ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, mapalad po tayo dahil sa ating panahon at sa ating paglilingkod na ito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, naranasan po natin na ang ating mga buhay ay baguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Alam po natin na kung tayo lang, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Amen. Amen. Bakit po tayo nagbago, mga minamahal? Dahil tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Tinanggap po natin ang banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon at ang Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin, mga minamahal ko. Yun po ang kaibahan. Ang banal na Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin, mga minamahal, yun po ang naggabay sa atin. Praise the Lord. Upang masunod natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Kaya't ngayon po, minamahal, na nananahan na sa atin ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon, at tayo po ay nakaranas ng pagbabago. Paano tayo binago ng mahal na Panginoon? So marapat lamang, mga minamahal ko, na sa ating mga kaisipan ay itanim natin o alagaan po natin, mga minamahal, yung mga turo, aral ng ating mahal na Panginoon. Kumbaga yung kaisipan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, yung plano niya para sa atin, yung turo niya para sa atin, mga minamahal, yun po ang ating itanim
sa ating puso't isipan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit po? Lahat magsabi ng praise the Lord. Bakit po mga minamahal? Sapagkat dapat maging responsable po tayo sa mga bagay na iniisip natin, bagay na ating napapanood at napapakinggan. Bakit po minamahal? Sapagkat kapag nagtanim ka daw ng kaisipan, kung ano yung iniisip mo, you will sow thoughts, you will reap action. Pag nagtanim ka daw ng kaisipan, ano yung iniisip mo, hindi magtatagal mga minamahal, kung ano yung iniisip mo, yun ang gagawin mo. Amen po ba? Amen po ba? Di ba minsan may iniisip ka palang maya-maya ginagawa mo na. Everybody say praise the Lord. Kasi kung ano yung iniisip mo, nagtanim ka sa iyong kaisipan, yun ang gagawin mo. You sow in thoughts, you will reap action. When you reap in action, mga minamahal, yung palagi mo nang ginagawa, nagiging habit mo na. Habit mo na. Kumbaga, naandan na ni mo. Kasi palagi mo nang ginagawa. Hangtod na dugay, habit mo na, naandan mo na. So, nagtanim ka ng gawa, palagi mo nang ginagawa, naging habit mo na. Pagkatapos, mga minamahal, yung habit mo, yung palagi mong ginagawa, naandan mo na, nakasanayan mo na, yun na po ang magiging ugali mo. At kung ano yung ugali natin, yun po ang magsasabi kung saan tayo papunta. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So ibig sabihin, kung ang ugali mo ay makadiyos, ang ugali mo ay katulad sa kaisipan ni Kristo, ibig sabihin, mga minamahal, ang destination po natin ay langit. Amen po ba? Amen po ba? So mainam na mag-uumpisa pala yun sa iniisip natin. Mag-uumpisa pala kung ano yung inapasok natin sa ating mga isip. Kung ano yung iniingatan natin sa ating mga kaisipan. Doon pala yung nag-uumpisa, mga minamahal. Kaya po mahalaga, ulitin ko po, napakahalaga sa atin na nasa mahal na Panginoon. Mahalaga, mga minamahal, na sa ating puso't isipan, nakafocus, mga minamahal, sa mga bagay na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Sa aklat ng Colossians, from the book of Colossians chapter 3, verses 1 to 8, mga minamahal. From the Epistle of Paul to the Colossians chapter 3, verses 1 to 8. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience, in the which ye also walked sometime, when ye lived in them. But now ye also put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Amen. Colossus, Kapitulo 3, versikulo 1. Kung kayo nga'y muling binuhay sa kalikip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang bagay na nasa taas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo sa kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, at kasakiman
na tayo magsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil nga sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Na inyo rin nilakaran nung una, nang kayo'y nangabuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat, ngayon ay inyo nang layuan ang lahat ng mga ito, galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahali-halay na mula sa inyong bibig. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang salita natin pinakamamahal na Panginoong minamahal. Everybody say, praise the Lord. Yung may mga Bible po, mga minamahal, imarkahan niyo po yung verse na yan, mga minamahal. I-mark niyo po, sabagat yan po yung nagsasabi, mga minamahal, na ang ating isip, ang ating pong mga hunahuna, ang ating pong isip, mga minamahal, i-focus natin sa mga bagay na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen po ba? Sabi po rito, if ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Hanapin daw po natin yung mga bagay na nasa itaas, mga bagay na makalangit, mga bagay na pangako ng ating mahal na Panginoon, which Christ seated on the right hand of God. So, isipin po natin yung langit, isipin po natin yung pangako ng mahal na Panginoon dahil maging ang ating pong affection, yung ating pag-ibig. Everybody say, praise the Lord. May mga bagay tayo na kinakailangan dito sa lupa. May mga bagay na mahal natin dito sa lupa, mga minamahal, dito sa mundong itong ating ginagalawan. Pero ang Biblia nagsabi, mga minamahal, na ang inyong pag-ibig o ang inyong mga damdamin, mga minamahal, ay i-focus nyo sa mga bagay na nasa itaas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po. Everybody say, praise the Lord. Doon natin i-focus ang ating isipan, maging ang ating pag-ibig ay para sa Diyos. Amen. Amen. Sa pangako ng ating mahal na Panginoon, na doon po yung ating nakafocus, maging ating pag-ibig sa mga bagay na nasa itaas. Huwag daw po sa mga bagay dito sa lupa. Sabagat anumang bagay na ibigin natin dito sa lupa, minamahal, material na bagay, pinansyal na bagay, physical man yan, mga minamahal, kayamanan man po yan, admitado tayo, aminado tayo mga minamahal na lahat po yan mawawala, masisira. Hindi natin madadala sa kabilang buhay. Amen po ba? Amen po ba? Pero pag ibigin mo ang Diyos, ibigin mo ang pangako ng mahal na Panginoon, lahat ng kanyang pangako ay aangkinin natin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Yun po ang malaking kaibahan. Everybody say, praise the Lord. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Patay na po tayo sa kasalanan, namatay po tayo dahil sa kasalanan. Subalit ang ating buhay ngayon ay natatago, mga minamahal, kay Kristo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So tayo nabubuhay dahil sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. When Christ, who is our life, ng ating mahal na Panginoon Kristo na siya nating buhay, ay magpakita na po. Ang sabi ng Biblia, minamahal, tayo din po ay kasama niya makikita sa kaluwalhatian. Imagine, hindi lang palang mahal na Panginoon maghahari at makikita ang kanyang kaluwalhatian, kundi tayo na umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, kasama niya maghahari sa kaluwalhatian. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diba napakagandang pangako ng Diyos, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Totoo po, napakagandang pangako ng mahal na Panginoon. Sabi po rito, minamahal, mortify therefore your members which are upon the earth. Patayin daw po natin, mga minamahal, yung mga bagay na mga pita ng laman, mga kailibgon, mga minamalaw ay mga binuhatan. Iyon sa Biblia, sabi ng banal na kasulatan, patayin daw po natin, mortify. No? Fornication, pakighilawas, uncleanness, kahugawan, minamahal, inordinate affection, mga pagmating dili uyon sa kabubuton sa Diyos, minamahal, kanang magkaado na kapaylain nga asawa, lain nga bana, minamahal, gawas sa bana nga asawa nga gihatag sa Ginoo nimo, evil concupiscence and covetousness, which is
idolatry. Itong mga bagay na ito, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, alisin po natin. Actually, mga minamahal, kung tayo lang, wala tayo sa bubuong katotohanan, wala tayo sa tunay na paglilingkod, hindi natin ito kayang alisin. Pero inalis po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa atin sa tunay na paglilingkod na ito. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Walang imposible sa Diyos. Amen? Tayo po'y nagbago dahil totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sabi ng Biblia, patayin daw po natin. Patyon natin mga minamahal, mga kailigon sa unod. Mga pakighilawas. Patyon nato, patayin daw po natin, sabi ng banal na kasulatan. Habang tayo nakafocus sa pangako ng Diyos, habang tayo nakafocus sa langit, habang ang pag-ibig natin ay nasa pangako ng ating mahal na Panginoon, atin daw pong patayin lahat ng pita ng laman. Makaiman po ba tayo, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Patayin daw po natin. At sabi ng Biblia, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Dahil daw po dito, yung mga gumagawa ng mga bagay nito, darating sa kanila. Darating sa kanila ang galit ng Diyos. Sa mga gumagawa nito, yung aking binanggit kanina. Darating sa kanila ang galit ng mahal na Panginoon. So alam nyo naman po, pag dumating ang galit ng mahal na Panginoon, wala nang kaligtasan doon. Pero tayo, napakapalad natin. Bakit po? Pinalaya tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga maling gawa, mga minamahal. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Pinalaya tayo ng Diyos. Amen. Binago ng mahal na Panginoon ang buhay natin. Naalala ko yung testimony sa nating kapatid, mga minamahal, last Friday sa Bugo. Sa bungero siya. Dati siyang sa bungero. Grabe siya makapagbulang, mga minamahal, ka ng sabong. Ano ba yung may term pa sila sa tigbakay? Tama ba? No, gabi po siya sa bisyo na yan. Subalit mga minamahal, nung mabautismohan siya sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo, one time, kasi mga baby in Christ pa, napunta siya minamahal doon, nakapunta sila sa piyesta. Pero sa isip niya, bakit nandun sila? Ito yung piyesta na hindi piyesta na ating anniversary, kundi piyesta ng sanlibutan. Nandun po siya, siyempre maraming mga kasiyahan doon. Maya-maya, sabi nung Mrs. o yung sister na nag-testify, yung kanyang beloved husband, maya-maya pupunta na doon sa sabungan. Pero nagtataka po mga minamahal, maya-maya yung kanyang husband, umuwi. Ang sabi niya, dapat wala tayo dito, hindi tayo para dito, uwi na tayo. Niligtas na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, binago na tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bakit po minamahal? Dahil habang nandun daw po siya nakatayo doon sa sabungan, nanonood siya, hindi niya mapaliwanag yung grabing kaba ng dibdib niya, minamahal, grabing kumakalabog, takot, parang hindi niya maintindihan. First time niyang naranasan yun, mga minamahal. Ito po ay nangyayari sa mga totoong anak ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil binibigyan tayo ng takot ng Diyos na magkasala. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Na ikaw mismo, ako mismo, tayo mismo, makakaramdam tayo na mayroon ng gumagabay sa atin. Hindi katulad dati. Kaya umalis sila. Mula noon, minamahal, hindi na siya bumalik sa kanyang bisyo na pagsasabong, mga minamahal. Mapalakpakan po ba natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. So ibig sabihin yung pagbabago na yan na ginawa ng mahal na Panginoon sa atin, dapat po nating ingatan. Amen? Amen. Paano po natin iingatan? Sa pamamagitan ng pag-iingat ng salita ng Diyos sa ating puso at isipan. Yung pong ating susundin. Hindi po yung ating plano, hindi yung kagustuhan natin ang masusunod. Kung ano yung plano ng mahal na Panginoon sa atin, kung anong ugali ng Diyos gusto niya sa atin minamahal, yun po ang masusunod. Sabi ng Biblia, maging yung mga pagtatanim ng galit, mga minamahal. But now, you also put off all this anger, galit, wrath, pagtatanim ng galit, mga minamahal, sama ng loob, malice, maruming kaisipan, blasphemy, mga bagay na pang-insulto sa Diyos man o sa tao, mga minamahal, lalo na kung sa Diyos, wag natin gagawin. Filthy communication, mga pananalita na bastos, marumi,
Sabi ng Biblia, mga minamahal, alisin daw po natin ito sa ating mga bibig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. So kung ikaw'y galit, mga minamahal, kailangan huwag kang magkasala. Amen po ba? Kailangan mahupa, ma-cool off yung galit mo para hindi ka magkasala. Huwag kang magsalita ng makakasakit ka sa iyong kapwa dahil hindi yan ang gusto ng mahal na Panginoon. Lalong-lalo na huwag kang magtanim ng galit. Ayaw pagdumot, mga minamahal. Magpasaylog yun. Gamayra may nag-amen, mga minamahal. Gamayra yun. Magpasaylog yun, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin, mga Ginoo, minamahal. Sino po sa inyo minamahal yung madaling magpatawad? Sa yung lang magpasaylo, mag-ingon, praise the Lord. Murag katunga naman. Ang katunga, hindi mo kapasaylo. O ba sigwa kadungo, gusto mo na ito. Sino po sa inyo yung madaling magpatawad mula nung kayo maging Kristiyano, magsabi ng praise the Lord? Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Minamahal, saksi natin ang mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? O, ibig sabihin, walang tanim ng galit. Dahil hadlang po yan. No? Actually, mga minamahal, putting on the new nature by accepting Christ. Ia-apply kasi natin yung kinaiyahan ni Kristo. Hindi kinaiyahan nato. Amen. Ang kinaiya ni Kristo, di lang atong kinaiyang mangibabaw, matuman, kundi ang kinaiya ni Kristo. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Amen. Dili atong kinaiya, kundi ang kinaiyahan o kinaiya ni Kristo. Ato nang gidawa, tinatanggap po natin yung nature by accepting Christ and regarding the old nature as dead. Yung dati nating kinaiya, yung dati nating pagkatayo, pagkaikaw, kalikasan natin na ugali natin, patay na po yun. Amen. Yung dating Brother Richard na pangit ang ugali, patay na. Yung Brother Richard ngayon, binago na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Huwag tayong mahiyang sabihin yan. Bakit? Mismo tayo nagdi-declare na gusto natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, yun ang mangyari. Amen po ba? Kaya pwede mong sabihin yung anong pangalan mo, yung dating brother, yung dating sister na ganito, dating ugali, ganito yung ugali dati nung dating brother, ikaw na yon, ngayon wala na, patay na. Ang narito ngayon, yung binago ng ating pinakamamahal po yun na brother or sister kung anong pangalan natin. Amen po ba? Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Dahil kapag ginagawa po natin yan, lahat magsabi ng praise the Lord, kapag ginagawa natin yan, ipinapahiya natin si Satanas, itinataas natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Di ba? Amen po ba? Amen po ba? Minsan na kayo madungog eh. Manumbag pa. Manumbag pa kaya ang kamot ko no, wapa mabautismo eh. Ato na lang bautismuhan, balik na. Kamutra. Amen. Parang pangit tignan eh. Parang ini-encourage mo na yung gagawa ka pa rin ng bagay na ayaw ng Diyos. Amen? Amen? Yung kamay natin, hindi na ngayon para panumbag. Dati panumbag yung kamay natin. Ngayon, yung kamay natin hindi na panuntok. Pagtaas na ito, palakpak na, pagpupuri na sa mahal na Panginoon yung kamay natin. Pagsulat ng bersikulo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Kaya, wag mong babanggitin yun. Pwede ba yun na binago ka, yung kamay mo lang ang hindi? Pwede bang mangyari yun, mga minamahal? Binago ka ni Kristo, yung kamay mo hindi. Hindi Pag binago ka ng mahal na Panginoon, mula ulo hanggang paa, binago ka na talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. So, i-apply po natin, mga minamahal, i-apply natin yung moral and ethical behavior. Moral and ethical behavior. Ibig sabihin, mga minamahal, yung mga dating ugali natin, aalisin natin yon, dahan-dahan. Kung hindi pwedeng bigla, dahan-dahan, habang patuloy ka naglilingkod sa mahal na Panginoon,
Pag ikaw ay nagtatanim ng galit, si ano pa rin ito, yung dati pa rin na Brother Richard ito. Kung ikaw ay naiinggit, masina ka, ito pa rin yung dating si Sister chismosa, ako pa rin yun. Dapat dahan-dahan po natin alisin yun. Bakit mga minamahal? Hindi na tayo mabubuhay sa dati nating pagkatao. Mabubuhay tayo para kay Kristo. Para sa pagkatao na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating dakilang Diyos? Malakas sa palakpak. Mukhang mahina po yung palakpak natin. Everybody say praise the Lord. Bakit po mahina yung palakpak natin? Tinatamaan po ba tayo mga minamahal? Yan. Lakasan talaga kung hindi kayo tinatamaan. Everybody say praise the Lord. No, ang ganda kasi. Pakinggan niyo po, napakaganda. Minamahal, sabi po rito, sa guide natin, moral and ethical behavior by inaalis po natin, we will change our moral and ethical behavior by letting Christ live within us. Aalisin po natin yung dati nating pagka-ikaw, pagka-ako, kukuhaon na nato to, kay pinapayagan na natin, ginatugutan na nato mga minamahal, nga si Kristo na ang mabuhay sa atin. Di ba napakaganda mga minamahal? Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say praise the Lord. Kaya pala ayaw mo na yung dating ikaw, yung dating ugali mo, ayaw mo na kasi gusto mo si Kristo na ang maghari sa buhay mo. Si Kristo na ang makita sa buhay mo. Nakuha niyo po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Naalala ko may patutuo ng isa nating kapatiran, nakasakay sila sa jeep. May nakausap sila na kapitbahay nila. Sabi ng kapitbahay, Day, kinsa man ang imong kauban? Akong bana? Ingon po itong kauban niya sakay sa jeep. Sa naglahi na po gagbana? Lahi na ba ng imong bana karon? Sabi niya, man. Mura maning akong bana sa unag sa karon. Lahi naman na kay lahi naman kuno itsura sa bana niya sa una og karon kay sa una palahubog man. Way tarong bisti, way tarong buhok, siguro way tarong itsura. Pero karon gwapo naman kunong iyang bana mga minamahal kay ngano gibag-o naman sa atong pinakamamahal na Ginoo. Makapalakpak po ba tayo sa ating buhay o gamahan ng Diyos? Everybody say praise the Lord. Pati pala kapitbahay natin makaka-witness. Mahimong saksi. Mahigala nato mahimong saksi. Nga unsa nga gibag-o ka na sa Ginoo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. So hayaan po natin, pag ganun daw po yung ating batasan, ganun yung desire ng puso nato, mga minamahal, ginatugutan nato, makaigsunan ko nga magbuot ang Ginoo sa atong kinabuhi. Magbuot siya. Siya ang masunod. Amen. Kung anong gusto niya sa atin. Kapag ayaw na pala nating mamuhay sa dating pagtayo o dating nating ugali, ibig sabihin gusto natin ang mahal na Panginoon ang magmolde sa atong mga kinabuhi. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakuha niyo po, mga minamahal. Nakuha niyo po. Everybody say praise the Lord. Kaya huwag niyong sasabihin na, ganito kasi ako, ito kasi ugali ko, pangit, ganon, tismosa, magdumot. Huwag niyo pong sasabihin yung ganon. Kasi ang ibig sabihin, pag sinasabi mo yon, ayaw mo pang maghari si Kristo sa buhay mo. Amen. Amen. Ang sasabihin mo, mahal na Panginoon, kunin mo yung masama kong ugali. Baguhin mo ako sa iyong habag, sa iyong biyaya, sa iyong kapangyarihan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na malakas na palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Opo, yun po kasi ang ibig sabihin pala na putting the mind of Christ in our minds. Putting the desire of the Lord Jesus Christ in our lives. Kung anong gusto ng Diyos sa buhay natin, you're putting the mind of Christ. Kung ano yung tinuturo ng mahal na Panginoon, yun ang iniisip mo dahil gusto mo si Kristo na ang mabuhay sa iyo, hindi ikaw. Maki-amen po ba tayo, mga minamahal? Sino po na ang gusto ng ating mahal na Panginoon ng mabuhay sa atin, magsabi ng praise the Lord. Malakas na palakpak po para sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Set your affection to on the things above, mga minamahal. Puso natin, pag-ibig natin, mga minamahal, no?
atin pong iset sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung perspective ng Diyos, yung desire ng mahal na Panginoon para sa iyo at para sa akin. Bakit po natin ito magagawa, mga minamahal? Dahil binago tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Kapag binago ka na ng Diyos, lahat ng binago ng mahal na Panginoon, magsabi ng praise the Lord. Kapag binago ka na ng Diyos, mga minamahal, ibig sabihin, ayaw ng mahal na Panginoon na babalik ka pa sa dati. Ngayon, anong gagawin mo para hindi ka na bumalik sa dati? Isipin mo yung mga bagay na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Malakas sa palakpak. Yun ang iisipin mo. Amen po ba? Kasi ayaw mo nang bumalik sa dati. Kapag hindi yun ang iniisip mo, ano yung binasa ko kanina sa inyo? Kung ano yung iniisip mo, yun ang gagawin mo. Hindi mo iniisip ang kalooban ng Diyos, yun ang gagawin mo. Iniisip mo kahilayan, iniisip mo mga balaw ay nga butang, mga balaw ay nga mga binuhatan, ayun ang gagawin mo katagalan dahil yun ang iniisip mo. Maka-amen po ba tayo, mga minamahal? Babalik ka uli. Pero kung ayaw mo na at ang iniisip mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, lalago ka sa iyong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Magtubo ang imong pagtuo sa Ginoo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So para din po sa atin. Bakit po natin ito magagawa? Sa atin na makinahabagan ng mahal na Panginoon, bakit po natin ito magagawa? Hebrews chapter 4, verse 12, mga minamahal, and Proverbs chapter 30, verse 5. Buksan po natin ito, mga minamahal ko. From the book of Hebrews, chapter 12, verse... Chapter 4, verse 12. From the book of Hebrews, chapter 4, verse 12. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, at mabisa, at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng mga kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mahahaka ng puso. Amen. Proverbs 30, verse 5. Pakisunod na lang pagbasa. Proverbs 30, verse 5. From the book of Proverbs, chapter 30, verse 5. Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Amen. Amen. Mga Kawikaan, Kapitulo 30, versikulo 5. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya ay kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. So, yung pagbabago, yung pananatili na masunod ng kalooban ng Diyos, magagawa natin ang mga kinahabagan ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo, mga minamahal? Hindi po tayo nagbabasa dito ng comics. Hindi kwentong barbero yung binabasa natin dito. Yung binabasa natin, buhay at makapangyarihang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Kapag ito'y pinapakinggan mo, everybody say, praise the Lord. Ang pinapakinggan mo ay buhay at makapangyarihang salita ng Diyos. Kapag ito'y ginagawa mo, kapag ipinamumuhay mo ito, tandaan po natin, kapag ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos, ang ipinamumuhay natin ay ang buhay at makapangyarihang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko? Everybody say, praise the Lord. Dito po tayo pag-iingatan ng Diyos. Wala na pong iba, mga minamahal. Yung pagtitiwala natin sa salita ng mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, minamahal, dito natin maalagaan yung ating relationship sa Diyos.
may pakipagrelasyon tayo sa mahal na Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos sa atin. Masunod natin yung kanyang kalooban, dahil kapag masunod natin yung kanyang kalooban, pagpapalain tayo, hindi lang tayo ang pagpapalain, magiging pagpapala din po tayo sa iba. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Marami nagpapatotoo, mga minamahal, na napadaan sila sa gawain ng mahal na Panginoon. Nakita nila mga kapatiran na kaputi. Nung makita nila mga kapatiran na kaputi, na-encourage sila mga minamahal na dumalo. Na-encourage sila mga minamahal na pumunta roon. Bakit mga minamahal? Kasi yung damit na puti, mga minamahal, ay tanda ng kabanalan. Tanda ng pagiging makadiyos. Tanda ng kalinisan, mga minamahal. At totoo, mga minamahal, nung sila'y dumalo sa Jesus Miracle Crusade, nakita nila minamahal, nandito ang totoong Diyos. Nandito ang buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay ang Diyos na ating pinaglilikuran sa banal na gawain ito. Everybody say, praise the Lord. Ngayon, mga minamahal, kailangan alagaan po natin yung ating pakipagrelasyon sa mahal na Panginoon. Kaya nga po, sinusunod natin yung kanyang kalooban. Para hindi lang after sa blessing, kundi mga minamahal, upang ang Diyos ay malugod sa atin. Upang ang Diyos, mga minamahal, ay mahabag sa atin. Upang ang Diyos, minamahal, kapag tayo manalangin, nandyan siya palagi sa tabi natin, mga minamahal. At higit sa lahat, mga minamahal, maging handa tayo sa pagharap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak mo ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. So we live a godly life, live godly in an godly society. Mamumuhay ka ng makadiyos na pamumuhay, banal na pamumuhay sa sanlibutan ito na hindi makadiyos. Yung po talagang nangyayari, mga minamahal, magiging kakaiba ka. Lahat magsabi ng praise the Lord. Iba ang kasuotan mo, iba ang pag-iisip mo, iba ang pananalita mo, iba ang ugali mo, dahil na kay Kristo ka na. Binago ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Binago ka na. Ang sabi ng Biblia, minamahal, Romans chapter 8 verse 16. Amen. Romans chapter 8 verse 14 and verse 16, mga minamahal. Romans chapter 8 verse 14 and verse 16. Magkasunod lang po natin basahin, mga minamahal. From the book of Romans chapter 8 verses 14 and 16. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Verse 16. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Amen. Roma, Kapitulo 8, versikulo 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Versikulo 18. 16. 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Lahat po ng binago ng Diyos. Nakaranas na binago ng mahal na Panginoon. Mula noon hanggang ngayon, binago ng mahal na Panginoon. Pinalaya sa mga bisyo, mga minamahal. Yung mga ugali nating pangit, inalis na ng mahal na Panginoon. Kumbinsido na binago siya ng Diyos, itaas ang kamay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Nagbago tayo hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa habag ng mahal na Panginoon. Tingnan mo, ang lahat ng pinapatnubayan, mga minamahal ko, dapat magalak ka nito. Dahil nagbago ka, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Ano sabi ng Biblia? Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Lahat na pinapatnubayan. Sa tingin niyo po, mga minamahal, bakit tayo nagbago? Dahil pinatnubayan tayo ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Sabi ng Biblia, the Spirit beareth witness with our spirit that we are the children of God.
ang Espiritu ng Diyos nagpapatutuo sa ating espiritu na tayo po ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, nagbago tayo, naging maayos ang buhay natin, pinalaya tayo ng Diyos sa mga bisyo, mga minamahal, tayo'y naging bagong nilalang, not by power, not by might, but by the Spirit of the living God. Palapakan po natin ating mahal. Hindi sa ating kapangyarihan, hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa Espiritu ng Diyos. Makapalakpak po ba tayong lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon? Ibig sabihin, mga minamahal, everybody say, praise the Lord. Ang Espiritu ng Diyos na nasa atin, mga minamahal, nagbago ng ating mga buhay, ay siya pong kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin upang makagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon. At lalo pa po itong lalakas, lalo pa po itong lulusog, lalo pa pong lalago ang ating pananampalataya kapag ang ating puso't isipan ay nakatuon sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Minamahal. Dahil, lahat magsabi ng praise the Lord. Yung ginagawa natin ngayon na paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hindi naiintindihan ng sanlibutan bakit bulag sila. Binubulag sila ng dyablo. Ibig sabihin, tayo alam natin itong ating ginagawa na ito ang kalooban ng Diyos. Alam natin na dito nalulugod ang mahal na Panginoon. Alam natin na dito tayo pinagpala. Alam natin na kapag tayo sumunod sa itinuro ng ating mahal na Ebanghelista, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating mahal na Panginoon? Totoo po ito. Ating mahal na pastor, ating beloved noble pastor, Estrada Almeida, beloved prayer warriors, nasa kamay na sila ng Abu Sayyaf. Nasa kamay na sila ng mga mamamatay tao. Nasa kamay na sila ng mga taong walang takot pumatay. Pero nagalaw ba sila? Nasaktan ba sila? Nakuha ba silang patayin? Maraming beses silang tinangkang patayin. Binaril, humukay, mga minamahal, inambus ng maraming armas, mga minamahal. Pero hindi nila nakuha ang buhay ng ating mahal na pastor. Hindi nila nakuha ang buhay ng mga prayer warrior. Bakit, mga minamahal? Dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasama ng ating mahal na pastor, ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ibig sabihin, everybody say, praise the Lord. Ating mahal na pastor, sinasamahan ng Diyos dahil lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kapag sinunod mo yung kanyang tinuturo, sinunod natin yung inuutos niya, tinuturo niya sa atin, tayo din sasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po tayo sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Yung mga pag-iingat, mga patutuon na naririnig natin, hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamaliwanag pa sa sikat ng araw, na hindi tayo nadaya dito, bagkus nandito ang tamang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal. Tingnan niyo po. 2 Corinthians 4 verse 4, kawawa yung mga bulag sa totoong ebanghelyo. Kawawa po. Dahil ang sabi ng Biblia, bulag sila, they are blind, buta. Buta. O saan pagkaabot sa destinasyon sa buta? Di siya kaabot sa iyang destinasyon kay buta. Pwede mahulog sa pangpang, mahulog sa kanal. Di kaabot kay buta. Everybody say, praise the Lord. Bisa pa ka na mga expert nga buta, dulo kay makita nga mga expert nga buta, kabalo, mga stick nga dala. Pero kuhaon, ginini mo ilang stick, butasan na magpadong. Amen? Isa mo na itong dili expert nga buta. No, kanang mga masahista, mga expert man na, pero magmasahe lagi. Pero di kaabot, kinanglan nilang mugayad. Ganun po yung hindi alam ang ebanghelyo. Pero yung nakakakita, mapupuntahan niya yung gusto niyang puntahan dahil nakakakita siya. Ganun na ganun din po yung alam ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos manawal. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Amen. Kalawang Korinto, Kapitulo 4, versikulo 4. Na binulag ng Diyos ng salimbutang ito ang pag-iisip ng mga hindi nagsasampalataya upang sa kanila'y huwag
sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal po yun pong mag-bless sa kanyang mga salita. Everybody say, praise the Lord. Tingnan niyo po yung gawa ng kaaway. Minamahal, sabi ng Biblia, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believed not the gospel of the Lord Jesus Christ. Nabulagan sila, bulag, buta, katong dili mo tuo mga minamahal sa Ebanghelyo sa itong mahal na Ginoong Kristo. Walay panahon sa Biblia, walay panahon magbasa sa pulong sa Diyos, walay panahon mga maminaw sa Ebanghelyo, nakafocus lang sila sa ilang reliyon, nakafocus lang minamahal, asa sila nagmata at kuno sila magkamatay, walay higayon, maghatagog panahon pagpaminaw sa pulong sa Diyos aron masabtan unsay kabubuton sa Ginoo minamahal. Tinuod ba ni pwede mo pamatudan? Everybody say praise the Lord. Kung tinuod mapamatudan mo gyud nga tinuod, pero kung bakak bisag unsaon ni magsusi bakak gyud, walay ka matuuran. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Si kagsimba walay kausapan sa kinabuhi, ulipon pa sa bisyo. Ano say testimony sa atong mga legsoon, mga minamahal, ano patutuon niya? Palagi linggo, simba, pag naka-absent ng isang linggo, babawi siya ng ibang araw para lang ma-fill upan yung absent niya. Ibig sabihin, ayaw niya talaga mag-absent. Pero pagkatapos ng bisyo, doon naman sa beer house. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, pagkatapos ng samba, doon naman sa beer house, doon naman sa mapupulang ilaw, doon sa barkada. Pagkasala, mga minamahal, yun ang palaging ginagawa, mga minamahal. Ibig sabihin, saan napunta yung pagtawag mo sa Diyos? Saan napunta yung pagsimba mo? Amen? Na pagkatapos mo sa simbahan, dire-diretso ka sa beer house. Dire-diretso inuman. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, huwag kang magpakalasing sa alak, kundi magpakapuno ka ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Meron ka bang nakitang pagbabago doon? Wala. Ilan po yung ating inire-recall ng ating beloved pastor, mga things that, if you will remember sa Green event, nakakalungkot, no? Yung nangyari na may nagpuprosesyon, mga minamahal, nagpuprosesyon. Pinuprosesyon ng kanilang Diyos-Diyosan. Puno yung bangka doon sa ilog Puno yung bangka, mga minamahal, ng mga tao, pinuprosesyon ng kanilang rebulto, imahin. Pagtapat sa tulay, nag-collapse yung tulay. Nag-collapse. Namatay yung mga nasa tulay, pati yung, siyempre, semento yun, pati yung mga nasa bangka, patay. Imagine, kung Diyos yun na totoo, bababayaan ka bang mamatay? Babayaan ka bang mapahamak? Natural, hindi. Bakit sila napahamak? Kasi, patay na Diyos, hindi totoong Diyos. Palapakan po natin ating pinakamamahal na malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord! Pero dito, mga minamahal, magugulat ka. Yung testimony ka ni ating beloved sister, nakasakay sa sasakyan, ilang beses nag-flip, nagbaliktad-baliktad yung sasakyan, mga minamahal. May mga pumunta pa ron na nag-video, nag-live. Yung problema sa atin ngayon, pag nag-live dahil may cellphone, naka-data, live ng live. Kahit noong nag-live, binibilang kung ilan yung namatay, mga minamahal, dahil ilang beses bumaliktad yung sasakyan ng ating mga kapatiran. Sa dako ng Cagayan, mga minamahal, di oro, pero napakabait ng ating mahal na Panginoon. Lahat sila buhay, lahat sila iningatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Dahil may Diyos na buhay na kaya kang ingatan, mga minamahal. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon sa Kristo. Ngayon, minamahal, mapalad tayo dahil nangyayari ang mga himalang ito. Alam natin hindi ito gawa ng tao, alam natin ito'y gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam natin na ang Diyos ay buhay, tumutugon sa mga panalangin. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka madadaya. Hindi yung ilang taong ka na nagpipray, ilang taong ka na simba ng simba. Beer house pa rin pagkatapos ng simbahan. Walang pagbabago. Amen? Pero dito, mga minamahal, ikaw mismo magsasabi,
bago kang nilalang dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon. Goodbye na sa bisyo. Goodbye na sa masamang gawa. Binago na ng ating mahal na Panginoon. Nag-i-enjoy ka sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Meron kang kapayapaan. Meron kang kagalakan, mga minamahal. May Diyos na nag-iingat sa iyo. May Diyos na nagbago ng iyong buhay. May Diyos na nagpagaling ng iyong karamdaman, mga minamahal. May Diyos na tumutugon sa iyong pangangailangan. Higit sa lahat, may buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ayaw ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na malaso ng ating pananampalataya. Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Ayaw ng Diyos. Kaya maging maingat po kayo, mga minamahal, yung mga tinuturo natin dito, ibang mga naniniwala sa kung ano nung turo, mga minamahal, nakalimutan na dito sila pinagaling, dito sila binago, dito sila pinagpala, kung ano-ano yung mga turo na kanilang nasagap, mga minamahal, kala mo mas magaling na sila kung kanino pa. May sarili ng mga haka-haka, may sarili ng mga prinsipyo, kung ano yung pinagbabasa. Everybody say, praise the Lord. Nakalimutan na dito sila pinagpala sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pero tayo, wag nating kalilimutan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal po dahil may langit na naghihintay sa atin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen! Everybody say, praise the Lord. Dito ka binago, dito ka gumaling, dito mo nakita ang himala, dito ka pinagpala ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, nandito ang Diyos. Amen? Bakit pupunta ka pa sa iba? Everybody say, praise the Lord. Bakit pupunta ka pa sa iba na nandito naman yata ang Diyos? Nakita mo na, dito ka na pinagpala, dito ka gumaling. Oh, mga minamahal, ibig sabihin, mas magaling ka pa. Mas magaling ka pa sa mga nilang isa ng mahal na Panginoon. Yun ang ibig sabihin nun. Gusto mo na rin maging teacher o maging pastor o maging leader. Oh, hindi na mga minamahal, huwag ka na mangarap maging leader pa, huwag ka na maghanap ng iba, magtatayo ka pa ng ibang grupo, minamahal. Mahalaga na yon na binago ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinatawad ka, pinagaling ka, iniingatan ka, lahat ng turo na narinig mo, ayon sa kalooban ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal, sapat na yon. Amen po ba? Amen po ba? Dahil ibig sabihin, ang napakinggan mong ibanghelyo, totoong ibanghelyo ng Diyos. May isa po tayong kapatiran, mga minamahal. Praise the Lord, bago tayo umawit sa mahal na Panginoon. Siya po ayaw na ayaw niya sa gawain ito. Pinsan niya, mga manggagawa, mga preacher yung pinsan niya. Ayaw niyang sumama. Pag sinaaya siyang mag-Bible study doon sa lugar nila, nag-Bible study dyan, siya naman, nagiinuman dito. Inuman habang nag-Bible study rin mga pinsan niya, mga loved ones siya, inom siya dito. Ngayon, kami naman, ayaw talaga niya. Minsan sumama siya sa gawain. Sabi niya, ay, ako para dito. Ang nasa isip niya talaga para inom, bisyo. Wala talagang lugar sa isip niya ang Diyos. Walang puwang. Nangyari naman, minsan gabing inuman nila, nalasing na siya ng husto. Alam niyo na ito mga lasing, matapang, way batasan, isog kaayo, wala na maghunahuna, bisag kung sa'y may tabo. Nung pauwi na siya, nagalit pala yung kanyang barkada sa kanya. Grabing galit. Hinintay siya, mga minamahal. Pagdaan doon sa madilim na lugar, pinalo siya ng paddle ba? Yung malaking paddle. Pinalo siya, minamahal. Dito siya tinamaan sa panga. Sa apapangig siya naigo. Pagkatama niya sa panga, minamahal, nawalan siya ng malay. Blackout. Nung magising siya, nasa ospital na siya. Yung kanyang panga, apapangig, hiwi na. Yung kanyang pag-istorya, istorya na sa bungi, ngongo ba? Istorya na sa bungi, yung kanyang pananalita, istorya na sa ngongo. Mga minamahal, ano nangyari minamahal? Grabing hatred niya doon sa pumalo sa kanya na barkada niya rin. Tingnan mo, yan ang bunga ng kadiliman gawa na wala sa Diyos. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. So, grabing hatred. Tapos, sabi ng doktor, operahan ka. 80,000 ang iyong operation. Wala po silang pera. So, walang nagawa. After ilang days hospital, umuwi, discouraged, desperado, gusto na mag-suicide, gusto na pakamatay. Pero mga minamahal, hanggang doon lang siya sa bahay, hindi niya alam anong gagawin niya. Ilang araw po siya nag-stay lang sa bahay. Siguro nung medyo nainip na, gilaay na,
bumisita siya sa kanyang pinsan. Tamang-tama naman, minamahal, pagbisita niya sa kanyang pinsan, may Bible study pala doon, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doon niya naisip na kailangan pala niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal po dahil pinili niya ang bisyo, pinili niya ang barkada, napahamak siya. Naguba ang iyang apapangig, nasira yung panga niya, pati pag-istorya niya nahiwi. Pero minamahal, sabi ng kanyang mga pinsan, pag maglingkod ka sa Diyos, pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon, pagagalingin ka ng Diyos, makasumpong ka ng kapayapaan, makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord, hindi naglaon, minamahal, nagpabautismo siya, dumadalo siya sa gawain, naka-long sleeve na siya, tinatawanan siya ng kanyang mga kasama sa inuman. Pinagtatawanan siya, binubuli siya ng kanyang mga barkada. Kasi naka-long sleeve siya papunta sa gawain. Hindi pa siya gumaling. Hindi pa siya gumaling, mga minamahal. Hiwi pa rin yung kanyang apapangig. Hiwi pa rin yung panga niya, yung salita niya. Bungi pa rin, mga minamahal. Hindi pa siya gumaling. Nagbabutismo na. Pero ang napagtatakahan niya, minamahal, habang dumadalo siya, damang-dama niya ang matamis sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang dumadalo siya, damang-dama niya yung kapayapaan, kagalakan sa kanyang puso. So yung kapayapaan na yun, yung kagalakan na yun, kahit hindi pa siya gumagaling, patuloy lang siyang dumalo. Dumalo ng dumalo. Marunong po siya gumitara, mga minamahal. Ang ginawa niya, yung knowledge niya sa paggitara, pinagamit niya sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo siyang naging masaya. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon? Lalo siyang nagalak. Everybody say, praise the Lord! Dahil yung dating umaawit na mga makasanlibutang awitin, ngayon umaawit na ng papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tumutugtog na mga tugtugin para sa Diyos. Amen! Mga minamahal, inabot ng taon, 1 year, 2 years, hindi pa siya gumaling. 3 years, hindi pa rin siya gumaling, mga minamahal. After more than 3 years, mga minamahal ko, nagulat na lang po siya na yung kanyang panga, diretso na, mga minamahal. Pati yung kanyang pagsasalita, maayos na po. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. May kagalikan, may pagbabago ng buhay, may kapayapaan, may katugunan sa panalangin, may kagalakan, hindi mapaliwanag, mga minamahal. Hallelujah, may langit mabuhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, manamahal sa kanyang sarili. Habang lumilipas ang taon, sabi niya, mahal na Panginoon, hindi ko mapaliwanag ang kagalakan sa puso ko na maglingkod sa iyo. Hindi ko mapaliwanag ang kapayapaan. Kaya kung ako'y magalingin mo, ikaw na po ang bahala. Basta ako'y maglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Pagkatapos ng mahigit 3 taon, lumuluha siya sa kagalakan dahil pinagaling siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lubos na kagalingan. Palapakan po natin ating mahal. Sabi niya sa kanyang sarili, nandito ang buhay na Diyos. Nandito ang totoong Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang panalangin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon ay nakakaabot sa trono ng ating dakilang Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po yung umawit, mga minamahal. Ating pong awitan ng ating mabait na Diyos sa langit, mga minamahal. Tayo magpuri sa Kanya. Tayo magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa Kanyang katapatan, sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pag-ibig, mga minamahal. Sino tayo, mga minamahal? Hallelujah, na pinili ng Diyos. Dinala ng Diyos sa tuloy na paglilingkod na ito, mga minamahal. Na ng araw na makilala natin ang mahal na Panginoon, ng araw, mga minamahal, na nakita natin ang Kanyang kabutihan, mga minamahal. Hallelujah. Tayo mismo lumuluha sa kagalakan, mga minamahal. Nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang ito na may langit na naghihintay sa atin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat sa akin, buhay ko'y tanging sa'yo nang galing. Magkailanman pupurihin sa sambahin, O Jesus, Ikaw ang lahat ang Hallelujah. Ikaw ang lahat
say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Napakahalaga ang buhay natin sa mahal na Panginoon. Napakalaga sa paglilingkod natin ito, mga minamaingatan natin, mga minamalang buhay na ito. Hallelujah, na binigay ng Diyos, hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili, mga minamahal. Kundi tayo nabubuhay para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, minamahal. Kung meron tayong mga bisita, kung wala naman po minamahal, tuloy po tayo sa panalangin sa ating mga pangailangan. Minamahal sa Diyos, wala pong imposible. Ating pong banggitin sa mahal pa natin mga suliranin, ating mga karamdaman, lahat ating pangailangan, minamahal. Banggitin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, tayo pong lahat. Hallelujah, manalangin sa ating dakilang Diyos, minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. O po dakilang o pagpala namin Diyos sa maraming banal, mahal na Panginoon. Sa mga sandaling ito kami dumudulog sa tronong biyaya sa kalangitan. Dumadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga ng panalangin, minamahal at ginagalang mga lista, Wilisada, Almeda. Mahal na Panginoong Isus, patawarin o po ang bawat isa sa amin, sa aming mga pagkukulang. Sa mga kami nasumpungan, nagkamalian o nasabit aming mga labi na isip na gawa. Magpapatawad mo, Diyos, sa aming dalangin, mahal na Panginoon. Palayain kami, O Diyos, sa aming mga kahinaan, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa aming mga karamdaman, Ikaw po magbigay ng kagalingan, sa aming mga suliranin, bigay ng kalutasan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ano mo mga pre-request, spoken request, ng mga anak, O Diyos, ipagkalooban, isipan ng lakalooban. Magpalain mo kaming lahat, O Diyos, magpalain mo kaming lahat, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah, hallelujah. Minamalipato po natin sa kamay, sa ating ulo, at sa kamay sa bagay ng katawan na may karamdaman. Kung tayo po may mga karamdaman, at ipong i-rebuke mga minamahal. Kung tayo may mga kahinaan, hallelujah, taas natin dalawang kamay, mga alinlangan minamahal. I-rebuke po natin yung mga gawa ng kaaway na yan, mga minamahal, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Isipin po natin, ating mahal na Apostol Bro ang nag-pray, naglihan sa ating mga minamahal. Hallelujah, hallelujah po, dakilang ang pagmala namin, Diyos, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, hallelujah. Yun at mga pagmala mo kamay, O Diyos, at sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, aming sinasulat, di mo yun ang mga karamdaman, di mo yun ang cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, yung makatarak, di mo yun ang kanilangan, di mo yun ang panlulupaypay, di mo yun ang panlalamig. Hallelujah, lumayan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, iba niyo for darks, demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, demons of lukewarmness, demons of poverty, cast out, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name, be healed, be blessed, in Jesus' name. Amen and amen. Puri po ating dakilang Diyos na mahal. Everybody say, praise the Lord. So, minamahal tayo pong lahat ay tumayo sa talking of our faith, bilang tandating pananampalataya. Katulad ng lumpo na pinalakad ng mahal pa siya tumatalon sa sobrang niyang kagalakan, minamahal tayo pinagpala, kaya may kagalakan tayo tatalon at sabay sigaw minamahal, hallelujah, praise the Lord. At ito po'y kapangyarihan upang magsitaka sa atin anumang mga demonyo ng anilangan niya, karamdaman na magsitaka sa atin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat ng magsabi ng praise the Lord. Uri mo ating dakilang Diyos minamahal. At God bless you po minamahal ko. At minamahal tayo dumako sa ating announcement. Kuha po muna tayo ng ating special offering, mga minamahal. Praise the Lord. At tayong manalangin, sama-sama po tayong dumalangin, minamahal. Binibigay pagkakataon sa beloved brother Antonio Rondina para sa ating sa ating special offering, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dibisi po itong beloved Lord Richard Naman. Pag-ampot ang mga igsoon sa itong special offering. Dalagyon ka Diyos, nagtapusan malapit no mga matang mga kapuno nagahad. So napag-ampot sa beloved Lord Jesus Master Salamat dahil ka magkapanalangin sa mga kaigsunan nga hatag malapit sa special offering, malapit ka panalangin, material, physical, financial, sa spiritual nga panalangin, ginaw kita ram gampog sa pasalamatan sa gahom. Sa kanang pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. Malabang tayo kumukuha po ng ating mga special offering. Huwag niyo po kalimutan every Sunday, mga minamahal ating manalagawain. Nag-usap po tayo ng 10 in the morning, every Sunday hanggang 3 in the afternoon. Misa lumalagpas po tayo sa alas 3 na mahal, every Sunday 10 to 3.
And every Wednesday, 5 in the afternoon hanggang alas 5 po ng hapon, hanggang alas 9 ng gabi, every Wednesday. At every Friday, minamahal, alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng gabi. Every Friday po yan, mga minamahal. Praise the Lord. So mga minamahal, mga ating pong live webcast, mapapanood naman po natin mga minamahal sa FB account ng GMCM Cebu Central Visayas, minamahal. No? Ating webcast sa GMCM Cebu Central Visayas, pwede nyo po mapanood ng replay, mga minamahal, pwede mo mapanood ng live, mga minamahal. Kaya po, maging sa Manila po, GMCM Central, no? Kaya meron tayong Wednesday, Friday, at saka Sunday. Pwede nyo pong i-share, mga minamahal, ating mga schedule, upang yung ating mga loved ones, minamahal, kahit through Facebook, kahit na sila sa abroad, makakapanood po sila. Ating Jesus Miracle Hour, every night po, except Friday at saka Wednesday lang po. 8 to 9, nightly ang ating Jesus Miracle Hour except Friday and Wednesday. Ating mga contact number for prayer and counseling, mga minamahal, nandiyan po sa screen. You should have those numbers, mga minamahal. Kailangan meron pa kayo ng mga number na yan upang you can contact us for prayer and counseling, mga minamahal. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Meron po tayong special announcement po, mga minamahal. Praise the Lord. Dahil yung daanan po dyan sa baba, yung drainage, inaayos, mga minamahal. So, hindi ka makakadire-diretso po. Yung may mga sasakyan, sandali lang po, makinig po tayo. Yung may mga sasakyan, hindi po pwede magdire-diretso dahil inaayos yung drainage. So, meron pong detour, may ibang daan. Pagkatapos, hindi po pwedeng sabay-sabay. So halimbawa, may mga marshal po tayo dyan. Huwag po tayo mag-unahan. May mga marshal po dyan. 5 sasakyan, every 5 sasakyan. So 5 sasakyan. Pagkatapos ng 5 sasakyan, standby po muna. Dahil yung kalsada po, hindi pwede magsabay-sabay. Yung temporary na dadaanan, hindi po pwedeng magsabay-sabay. So 5 sasakyan, no? Huwag po tayo magmamadali. I think, sabi po naman nag-aayos, baka abutin daw po yan ng 2 weeks. So ngayon, Sunday, baka hanggang next Sunday pa po, mga minamahal. Hindi bali, pag naayos naman po yan, mas maganda yung dadaanan natin kasi alam po, nahihirapan din po kayo nung sira pa. Kaya may mga barangay tanod po na mag-a-assist sa atin doon sa daanan na ituturo ng mga beloved marshals po natin. So 5 lang po, no? Kindly, huwag po tayo magsasabay-sabay. 5 lang po ng sasakyan. I-guide po kayo ng mga beloved marshals po, mga minamahal, no? Praise the Lord. At praise the Lord. So mga minamahal, wala po muna nga alis. Mga minamahal, lang tayo pag-uusapan po about sa mga ating mga coaster, mga sasakyan po natin, mga minamahal, yung mga brethren na nakikisakay po. So, sandali lang po ito. Bagamat hindi naman po lahat ay kasali sa sumasakay sa coaster, pero magandang naririnig nyo rin po ito, mga minamahal. At hindi rin naman tayo pwede magsabay-sabay po dahil nga po yung ating daanan. So, huwag lang po tayo magmamadali. Meron lang po tayo pag-usapan sandali po after ng ating closing prayer. Praise the Lord. So, mga minamahal, pero ganun din po, yung mga pagkatapos ng sandali lang po pag-uusapan, tsaka na po tayo mag-lay hands, no? So makinig lang po muna tayo, minamahal, sandali. Praise the Lord. So tayo po dadako sa ating closing prayer, mga minamahal. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise the Lord. At huwag lang po muna tayong aalis, mga minamahal, dahil meron po tayong pag-uusapang importanteng bagay, no? Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. Praise the Lord, para sa ating closing prayer. At binibigay pagkakataon sa ating beloved Brother Larry, wala po siya, minamahal. Praise the Lord, tayo na lang pong manalangin, mga minamahal. Ating beloved Brother Antonio Rondina para sa ating closing prayer. Kindly, samahan po natin siya, minamahal. Lahat po mag-pray upang sa inyo pong pagsakay, pagtawid, pagmaneho, minamahal, ingatan po tayong lahat ng mahal po. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Galbisi po ang beloved Richard naman. Magkambot ang mga igsoon sa tuntipuran pagbulbulag. Dalag yung kanyo sa nagtapusan malapit nun yung matam nga kahapon nun nagadagan salamat malapit tapos yung mabulaton malapit nun kasi pag-isugus yung mabulaton sa MCG Pulsore yung malawiton awit na mga choirs, youth choir, panis choirs, may buntis, timos kay sunan
sa pagpasabot sa paghatag sa kapulughalad labos sa tres mga pulong na bumay kagahom. Salamat sa matamis blan nga presensya pabati sa matag usa kanamo Dios sa temporary pagbulag malapinon ikaw mag-amping proteksyon sa pag-ampo sa beloved Pastor Isa Ramid Lord ikaw mag-amping proteksyon sa mga kaigsunan likiteros kasi ang talagman sa biya pagsakay sa sakanan gibalik sa pagsimba pagday paghimay kanimo sa wedding service malapit tanan mag-amping pasalamatan sa gamo sa pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bless you, blood, by that Ulang po muna tayo, minamahal, no? Balik lang tayo sa itong maling Kuranan. Praise the Lord, meron lang po tayong pag-uusapan sa dilim ng bahal.